Magandang umaga ka, partner Mike. Ngayong araw na gagawin ang groundbreaking ng Cebu Cordova Bridge. Nasabing tulay na umano ang pinakamalaking proyekto na infrastruktura sa labas sa Metro Manila at sa buong Pilipinas na gagawin ngayong taon. Ayon sa Metro Pacific Investment Corporation na ngayong taon nasisimula ang construction ng Cebu Cordova Toll Bridge at inaasahang matatapos ito sa taong 2020 na may pondong 20.1 billion pesos. Kapag naitayo na nasabing tulay ay inaasahan na malaki ang may tutulong ito sa paglago ng ekonomiya sa siyudad ng Cebu. Ngayong araw naman ay inaasahan ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa lungsod ng Cebu para dumalo sa groundbreaking ng Cebu Cordova Link Expressway or CCLEX. Nag-uulat Almar Forzuelo, SMNI News Channel. Thank you, Almar. Forzuelo, nakita po niyo doon sa video, sa picture, ang ganda ng bridge, ha? Sa dagat talaga ho, tatawid talaga ng dagat. Ang ganda niyan. Cordova Bridge, na itatayo dyan sa Cebu. Wow, ang ganda niyan. Parang Hong Kong. Sa Hong Kong, pag tumawid ka ng di ba, tuloy sa ilalim ng tubig o sa ibabaw ng tubig, maraming ganyan ng mga ng mga bridges sa malalaking mga bansa, Sana magkaroon din tayo. At bahagi yan ng development. Ngayon na pala yung groundbreaking, groundbreaking na yan. Ayos. Hanggang at least sa 2020. Sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan, baka may tatayo yan. Malaking tulong po yan sa business, dagdag na trabaho, ekonomiya, buwis at marami pang bagay. Yan po ang mga positibong balita sa ating pamahalaan na gagawin at ginagawa na ng kasalukuyang ng gobyerno. Samantala, balikan ko lang ho yung issue sa National Irrigation Administration. Sana hindi po maapektuhan yung mga business dyan, yung water, yung pre-irrigation system, palibreng patubig sa ating mga farmers. Kahit nga po nag-resign na si Ginoong Peter Labenya ng National Administrator po ng National Irrigation Administration. Okay, na napaka-importanting ahensya dahil nagbibigay ng patubig, irrigation system sa ating mga farmers para makapagtanim sila, may pagkain tayo at may hanap buhay ang mga farmers. At palagay ko sana naman ay magtuloy-tuloy. Meron yatang acting. Yun yatang deputy ang magiging acting administrator ng naturang ahensyang na dati tahimik na ngayon naging controversial. Marami nagulat doon sa pumutok na balita kahapon. Ako nung unang malaman ko yan, nabasa ko, parang sabi ko hindi totoo ito. Pero nung may tumawag sa akin, kaibigan ko rin, na taga-kabilang isimpilan, ay sabi sa akin, pare, nabalitaan mo ba si Pete, ganito. Sabi ko, hindi pa, pero double check ko. Double check ko agad. Okay, at talaga hong ginawa nga. Dahil nga, ito nga, nag-resign siya, pero sabi ng Malacanang, may mga report una ay tinanggal. So may mga something, may mga problema. Kaya ho nagiging controversial ito at napapag-usapan kasi nga biglang pangyayari. Corruption kasi ang pinag-uusapan eh. Di umano ay nangungurap o 40% ang inihingi sa kontraktor. Antindi Ngayon, ang sabi naman ni Pete, hindi naman niya ginagawa yan at hindi naman niya gagawing sirain ang gobyerno tungkol sa ganyan. Dahil siya nga ay from day one hanggang sa huling ito ay siya ay kasama ng Duterte administration, naging consulor ng Davao, assistant ng Office of the Mayor, at naging spokesman ng nakaraang presidential election. So talagang ito siguro maging malaking halimbawa ito na kahit sino sa pamahalaan, kakampi man o hindi, pagka may ganyang iso, ay talagang mawawala kayo. Pero kailangan din siguro, para due process, magkaroon din ng investigasyon. Kasi hindi naman sa pinangunahan natin ang Malacanang sa kanilang desisyon, sa kanila yan, sila ang appointing power, sila yung nag-appoint sa ganito, paano naman yung katotohanan kung meron o wala? Kasi sabi ni Pete Labenya, hindi totoo, hindi siya nanghihingi ng pera umano sa mga kontraktor. Ayan. Corruption. Well, yung corruption sa immigration, hindi pa nga tapos. 50 million hanggang 100 milyon ang pinag-uusapan doon. 2 commissioner at chief intelligence ang na-involved doon. Pagkatapos yung corruption din ito sa pulis. Yung nangyari ho dito kay Jik Jo, na businessman na matino na South Korean, ang tokhang for ransom, biniktima ng mga pulis. Krimen at saka corruption din yan. So, anong nangyayari? Sa loob ng halos 8 buwan pa lang ang ating gobyerno ngayon ay talagang nangyayari. Hindi ko sinabing guilty na sila, hindi ko sinabing ginawa nila yan, pero lumalabas lalo na sa immigration, wala nang naniwalang hindi totoo yun. Talaga hong nangurap kasi inamin na nung nagdi-deliver ng perang, hiningan sila. Kapalit ng paglaya ng mga dayuhang nagtatrabahong illegal sa Clark noong mga panahon yun sa ilalim ni Jack Lam. Na sinasabing walang kinalaman si Jack Lam, yung pala may kinalaman dahil mga kaibigan, kanegosyo ni Jack Lam ang pinanggalingan
ng 50 million na haabot sana ng 100 milyon pa. Ayan, ayun yung malinaw pong corruption, ewan ko. At ayun pong mga na-involved dyan ay appointed ng appointing power ng ating Pangulo. Ng Chief Executive, yung pong dalawang commissioner, appointed dyan may Pangulo. Kasama pa sa fraternity. Ito naman si Pete Labenya na talaga hong tao ng Pangulo, kasama ng Pangulo from day one hanggang ngayon, sabi na involved sa illegal, pero sabi naman ng isa ay wala. Kaya kailangan talaga ang investigasyon. Marako, matinding pagsubok. Kaya yung mga nagsip-sip lang, kaya napunta kayo sa gobyerno. Nagpadrino lang, kaya napunta kayo sa gobyerno. O nagkunwaring tumulong kayo ng eleksyon, kaya napunta kayo sa gobyerno. Marami ho nagbalimbingan eh. Usong-uso ang balimbing na prutas at saka butterfly na mga politiko. Palipad-lipad ng kung saan mayroong usok, doon sila pupunta. Kung saan may kusina, pupuntahan para maulingan. Marami yung, kaya nga, hindi ba kayo nahiya nung sinabi ng Pangulo noong SONA? Kahit isa, wala naman tumulong kayo sa akin dito. Di ba sinabi sa inyo ng eleksyon? Doon sa Congress, at kaharap ang mga senador at mga negosyante, wala naman ditong tumulong sa akin eh. Para ba ngayon lang dumabing bigla? Ay kasi nasa power na. Yan ang sistemang bulok sa Pilipinas. Hindi hindi katulad sa North at South America, lalo na sa Amerika. Pag ikaw, dalawang partito lang. Pag ikaw ay taga-Republican, doon ka lang. Pag ikaw ay taga-Democrat, doon ka lang. Ganun ho. Identify ka agad. Dito sa atin, nagbalimbingan. Di ba, noong mga panahong yun, napuno ang mga hotel sa Davao, napuno ang mga flight na papuntang Davao. Sa dami ng mga politikong naglabi, naghanap ng posisyon, nagbalimbingan, at naghahanap ng padrino. Ayan. Okay, so itong nangyari kay Pete Labenya, isang magandang halimbawa po ito na walang sisituhin kahit sino sa inyo, kahit sino sa kanila. Ay tatamaan kapag pinagdudahan at nakakuha ng mga impormasyon ng Malacanang na merong something sa inyong mga opisina. Kaya, di ba? Ang hirap magpunta sa gobyerno. Mahirap yun. Kung pag naimbestigahan ay hindi naman totoo, pero nawala ka na. At kung totoo man ay, di ba, nakakasira yan. Well, mahirap. Masarap talaga sa pribadong sektor. Kung masaya kayo sa pribadong sektor at makakatulong sa kapwa, marami naman paraan talaga. Maraming paraan ng pagtulong sa kapwa, hindi lang sa gobyerno. At yung pag nasa gobyerno, ang laki po ng obligasyon kasi dyan dahil pinapasweldo kayo ng bayan. Ako nga, minapapansin ako dyan, government official, walang ginawa kundi magbiyahe. Nandito ang opisina sa Maynila, ibiyahe dito, at kung saan-saan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at nasa abroad. Ewan ko kung ano mga pinagagawa doon. Parang pag-upo nitong nakabagong gobyerno, nakakaapat niya ang biyahe ng patungo ng Amerika. Ano ba meron doon? Baka sila biyahe ng biyahe papunta ron and dito ang kailang maraming trabaho. Para bang masaya sila dahil libre sila nakakapag-travel. Ay samantalang pera natin yan. Ayun bahagi din ng korupsyon yan na kunwari opisyal, kunwari ay mayroong business doon related sa trabaho pero junk-it lang o pasarap lang. Wow, ingat po kayo. Pera namin yan. Hindi tama yan. Okay? Napapag-usapan ng travel, si Pangulong Duterte raw po ay sa Mayo yata, ay pupunta ng China. Officially yata ang tinanggap na ulit na Pangulong Duterte ang invitation ng Presidente ng China at mukhang by March or May ay gagawin ng travel. Okay? Samantala, balitang palakasan naman po, natalo ang Barangay Ginebra kagabi sa Game 3 ng final ng PBA, tinalo ng sister company San Miguel. Bukas Friday ang Game 3. Game 4. Makakabawi yan. Okay? Sa NBA naman, natagdagan naman ng player ang Cleveland, defending champion. May laro sila ngayon laban sa Boston, sa kung ano Okay? Tingnan natin kung ano mangyari. Sa boxing naman, sa Mayo yata matutuloy ang laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Hindi matutuloy ng April dahil kulang daw sa panahon. Sa Mayo daw po, pero sa United Arab Emirates. Ang kanyang mga kalaban ay si Amir Khan ba yun? Si Khan, yung kanyang sparring na matagal na. Tagal London. Wow, yan po ang maaaring mangyari. Okay, may pahabol pa tayo. At good luck kay Manny. Although marami nagagalit kay Manny kasi siya yung nag-move ng all position, vacant ba yun? O bakante ang mga posisyon sa Senado. Kaya nagalit yung ibang mga tao. Ikaw naman, Manny, nagpagamit ka sa mga trapo-trapo dyan. Di ba? Kasi bago ka At parang walang utang na loob. Baka pagdating mo sa boxing, mahati rin ang mga tagahanga mo. Dahil kasi masyadong ibang politiko na ang dating mo. Samantala, si Attorney Alan Montaño nasa ating linya, National President daw po ng
Emeritus Federation of Pre-Workers. Ayan, okay? Sila yata yung una nakaalam tungkol kay Pete Labenya, no, ha? Attorney, si Mike Abi po ito. Usaping Bayan Program, TV Radyo po tayo. Good morning. Hi Mike, good morning at magandang umaga sa iyong mga masugid na tagapakinig sa iyong programang Usapang Bayan. Thank you po. Ito po TV Radyo. Live po tayo sa DCAR, Sunshine Radio at saka sa SMNI News Channel at sa, alam mo na, sa social media. Kaya worldwide ang ating broadcast araw-araw. Attorney, anong about dito sa nangyari kay Pete Labenya po ng National Irrigation Administration? Parang una yata kayo nakaalam nitong balitang ito. Ano ba talaga ang anong nakikita nyo rito? Kasi alam mo naman, napaka-importante ng business or project sa National Irrigation Administration dahil buhayan na farmers, kakabuhayan ng ating pagkain, lahat-lahat. So, ano talaga ang totoo rito? Anong nabalitaan nyo rito? Ay Mike, sa totoo lang yan, ako wala akong kabali-balita dyan sa bagay na yan eh. Mm-hmm. Except nang dumal... Ako, naputol. Sandali ha. Meron pa naman tayong oras, meron pa ba tayong panahon? Ako, naputol si Attorney Montaño. Ano, bakit? Sayang, may intro pa lang siya eh. Well, alam nyo kasi, kaya naitatanong namin ito, marami hong mga labor union or organization na nung Tuesday yata nung gabi nakipag-dinner sa Pangulo. At mukhang doon yata po nabanggit ng Pangulo, kasunod ng naunang binanggit niya, na meron siyang tatanggalin na isang opisyal ng pamahalaan nung magsalita sa isang lugar sa Mindanao kung di ako nagkakamali. At pagdating ng pagharap sa mga manggagawa, ay nabanggit na niya na, yun na nga, si Ginoong Pete Labenya daw yung binabanggit na taga Davao, kasamahan, na alleged may corruption sa opisina. Wow, ang tindi.